Yes, again, alright mga minamahal. Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, tingnan nyo tong balita kung saan binigyan ng DN ni Ombudsman Boying Rimulya na meron talagang koneksyon itong ina ni Representative Liviste dito nga po sa paglakad ng franchise, 'di ba, ng solar para sa bayan na ngayon ay nagiging iskandalo dahil ang daming issue. Unang-una yung failure to secure or complete the requirements permit, 'di ba? O yung authorization on time. Kasi may mga dokumento or approval na late tapos kulang. Isa na din yan mga minamahal sa naging paglabag ni Representative Leandro Liviste tungkol nga po dito sa sa kanyang negosyo na solar para sa bayan. Bukod pa doon mga minamahal yung non-compliance or non-compliance sa term ng permit or grade rules. So maliban pa doon is procedural violation, 'di ba? Hindi to necessarily illegal operation mga minamahal, pero paglabag siya sa proseso na itinakda ng ERC, 'di ba, or ng DOE rules. So anyway, nakita ko kasi itong interview mga minamahal dito nga po sa DZRH kay Boying Rimulya na, question niya yung solar company ni Liviste. Alam niyo kung ano yung naging problema dito? Wait lang. Alam niyo kung ano yung naging problema kasi dito mga minamahal? Sa sobrang daldal talaga ng bibig ni Representative Liviste, naging matunog yung, yung pangalan ni Liviste panahon ni Pinoy. 'Di ba? Talagang 22 years old pero ang daming napahanga sa kanya tungkol sa solar kineme eklavush niya. Nung kinalaunan, syempre may mga nag-invest, mga malalaking tao, 'di ba? Yung mga secret billionaire katulad ni Manny Pangilinan, 'di ba? Tapos ni Reason ba 'yon? I forgot the name. 'Di ba? Abay, ang dami din palang naging issue ni Representative Liviste. Kumbaga palpak sa madaling sabi. Tingnan mo kung hindi ka nag-ingay, 'di ba? Pakabral files ka pa, flood control, ano ka pa diyan. Di sana yung negosyo mo tahimik. Kaso gumagawa ka ng pangalan mo gumawa ka talaga literal ng history. Anyway, ang punto lang natin dito, 'di ba, ayaw nilang pakasuhan itong si Ombudsman. Si Ombudsman naman yung direktang tumitirada sa kanila Makikita naman natin yan dito. Pero bago natin i-play yan mga minamahal, itinanggi ng ina ni Liviste na, kasali siya dyan. Kasi sabi niya, negosyo yan ng anak niya alone. Pero napaka-imposible, 2019! Ano yung sabi ni Boying? May connection yan. Si Representative Leandro Liviste sa Duterte government. 2019 yung franchise, kasama nanay niya, si Legarda, kasama niya naglakad niyan. Diba, biruin mo, ano ba yung pwesto ni, hanapin nga natin, i-search natin mga minamahal. Ano ba yung pwesto noon ni Senator Loren Legarda sa panahon ni Duterte? Sige, yan, senior senator, chairman on Committee on Committee on Finance Budget. At isa din pala siya mga minamahal sa makapangyarihang senador pagdating po sa pondo at sa proyekto. So, imposible naman na na hindi niya ginamit ang kanyang posisyon. 'Di ba? Posibleng wala siyang alam diyan. 'Di ba? Posibleng anak ko 'yun pero wala akong kinalaman. Ganun na lang ba 'yon? 'Di ba? Kaya hindi natin, panoodin niyo natin tong na to, mga minamahal. Itong balita ng GMA News. Porque Liviste, pumasa ito sa Kongreso. Ang ina ni Liviste na si Senadora Legarda nakaupo bilang senador noon. Pero aniya, hindi siya nakialam para pumasa ito sa Kongreso. As you know, I abstained. That is my son's company, of which I'm not an owner. And in the words of the sponsor, it is a social justice legislation. I think it's, but I abstained out of delicadeza because it's owned by my son, a 25-year-old entrepreneur. Kalaunan pinirmahan ito ni dating Pangulong Duterte at tuluyang naisabatas ang Nasa batas ang prangkisa ng solar para sa bayan. Binigyan nito ng kapangyarihan ang solar para sa bayan na magtayo,
mag-operate at mag-maintain ng solar-powered facilities sa mga lugar na walang kuryente o underserved. 2025, naupo si Leviste bilang kongresista ng 1st District ng Batangas matapos talunin ang incumbent na si Eric Buhain. Nang pumutok ang flood control controversy, umugong ang pangalan ni Leviste nang ibunyag niya ang umano'y tangkang panunukol ng isang district engineer sa Batangas kapalit daw ng pagpapatigil sa investigasyon sa mga anomalya at irregularidad sa mga proyektong infrastruktura ng DPWH sa unang distrito ng Batangas. Isiniwalat din ni Leviste ang binansagang Cabral Files. Yan na yan, yung dahilan mga minamahal, yung Cabral Files na yan. Dahil sa Cabral Files na yan, napahamak katuloy. Oo, sa madaling sabi. 'Di ba? Actually, dapat naman talaga noon pa imbestigahan naman dapat sana. 'Di ba? Yung irregularidad diyan nga po sa solar para sa bayan. Hindi lang talaga siya natutukoy or hindi lang talaga siya na nabibigyan ng pansin or napupuksa dahil nga madaming issue ang kinakarapang taong bayan. Diba? Madaming yung problema, nag-ingay. O, binigyan ka din talaga literal ng ingay. O, tingnan nyo kung paano siya sinupalpal. Ni Ombudsman Boying Remulla dito. Dapat nga, alam ninyo, mga minamahal, kung ang nakaupo dyan ngayon na House Speaker ay itong si Martin Romualdez, I am pretty sure agaran yung investigation dyan kasi kailangan merong magsampa ng reklamo dyan para maimbestigahan yan. Ang problema, paano kung wala nagsampa? Di mananahimik yan. Di ba hindi maimbestigahan yan? Pero kung si Martin Romualdez yung nakaupo dyan, naku mga minamahal, pasok sa banga, baka bukas may investigasyon agad. Continue. Ang number one na problema palagi ng investor sa Pilipinas as compared with the other countries in ASEAN, power. Kuryente ang problema Patay natin. na patay yan. Walang pupunta dito. Tapos maglalagay ka pa ng sinasabi nila ng genius na bata na yun na gumawa ng solar. Kalokohan. Oh, kalokohan. Narinig mo? Kalokohan? Niloko lang tayong lahat. Kasi may kakuntsaba yan sa taas. Hindi niya naintindihan yung corporate structure niya eh. O, sino ang sama niya? Di ba yung mga abogadong kausap yan? Siyempre. At may connection yan sa taas no? May connection niya sa Duterte government. 2019 yung franchise. Sino ba naglakad niyan? Hindi, ganito yan ha. Super daw yung naglakad niyan eh. Hindi, kasama nanay niya. Kasama nanay niya. Kasama dun sa Oo, kasama siya naglakad niya. Siyempre, Incumbent yun eh. pero siyempre, kunyari, ano siya, Arm's length. Arm's length. arm's length siya. Pero, chairman ka ng budget, chairman ka ng finance committee. Pwede bang wala? Yan yung sinasabi ko sa inyo mga minamahal. 'Di ba? Na chairman siya ng budget committee, posibleng wala. Pero tayo nagtatanong lamang dito. Pero tama lang na imbestigahan to ni Boying Remulla. Alam nyo, ang lakas ng kapangyarihan ni Boying, kanina sinabi ko na yan sa vlog ko. Kasi independent body yan eh. Hindi siya pwedeng pakalaman ng executive. Hindi siya pwedeng pakalaman ng judiciary or ng legislative. Independent body. Kung talagang pagtutuunan ng pansin ni Remulla ang kanyang posisyon, sobrang makapangyarihan niya. Fix na yung term niyan eh. Diba mga minamasa, sobrang fix ng term na yan. Siguro impeachment na lang ang pwedeng makaalis sa kanya, impeachment na lang. Diba? Pero, diba, saludo tayo kasi nagiging neutral naman itong si Ombudsman Boying Remulla. Kita naman natin yung hard and effort ng kanyang institusyon, ng kanyang opisina. Diba? Talaga nga naman mapapahanga ka talaga kay Boying. Di ba? Kung pa naman, kunyari, ganito. Ganito ang malaking problema dyan. You promise, ang 18,000 ang requirement natin at that time. 18,000 megawatts. You promised to build on the basis of the Renewable Energy Act. 12,000. Nagawa mo ba? Binigyan ka ng franchise. Binigyan ka ng franchise. Exclusive franchise pa. 11,000. Exclusive yun, ha? At saka, I suppose, exclusive kung yan. binigay yan sa'yo, meron timeline yan. Meron. So, ang tanong lang Specific. na, simple lang eh. Wala akong politika, walang etc. Simple lang. Yun bang napag-agrihan ng gobyerno at yung corporation mo? Na-deliver mo Wala. sa tamang Ano panahon. ito nga yun eh. Imbis na i-bid out mo sa 20 providers ng solar, binigay mo sa isa. Isa lang. Ano yan? Hindi mo dapat mas madali? Ano mo yan, naka-apekto pa yan sa feed-in tariff kasi Precisely. yung mga nag-i-invest ng solar, halimbawa, mga PESA companies, meron kami sa actual case sa Cavite, 40 hectares of rooftop, nilagyan na ng solar. Ayaw bigyan ng feed. Dinelay ni Kusi yan.
Oh. Ayaw niya lang bigyan. Oo. Kasi Naka-allocate na yun. nakalocate na. Anyway, mga minamahal, baka naman sabihin ni Libiste, pinupolitika siya, ha? Hindi naman siya pinupolitika, talagang merong paglabag, di umano. 'Di ba? So, may karapatan naman ng mamamayang Pilipino na magtanong dito kasi public interest yung kuryente, 'di ba? Tapos franchise din. Prangkisa ang pinag-uusapan at pera din ng bayan ng apektado dito. And posibleng meron natang nakikita na conflict of interest. So, hindi personal ang atake ni Boying, 'di ba? Ito ay patungkol sa accountability. Kung malinis, 'di ba, harapin. Kung sakaling magkakaroon ng investigasyon, yung multa bayaran, 'di ba? Tapos yung tinutukoy sa Cabral Files, edi ilabas kung meron man. Huwag ibdaan sa pa-victim narrative. Kasi medyo dyan magaling si Libiste. So, diba ano yun? Dahil sa nanay mo, senador, diba? Unbothered ka na. Hindi ka na pwedeng galawin. Tapos humingi pa ng advice kay Ping Lacson. Edi sinisira nyo din yung image ni Ping. Kung pwede naman kung gusto nyo talagang maging malakas yung pangalan ninyo, ba't hindi kayo humingi ng advice kay Shelo Magno? Kay Luke Espiritu? Diba, mga minamahal? Nakakaloka. Ano yung comment dito? Mima, batay sa regulatory findings, ang mga issue niya is yung paglabag sa operational reporting rules. So, sa energy sector, mahigpit ang rules. Kahit operational na, kailangan tuloy-tuloy pa din ang pagsunod. Oo, yan na nga sinasabi ko. Bukod pa dyan, mga minamahal, yung procedural violation. Although, hindi naman siya criminal agad, pero yeah, that is a serious industry ng kuryente, di ba? So, kailangan, dapat tuloy-tuloy pa din ang pagtatrabaho na to. So, ano pa ba? Non-compliance sa requirement permit authorization. So, may mga document Mima o approval na hindi nasunod sa tamang panahon. Yan na nga, natukoy natin yan kanina, mga minamahal. So, kapag ang ERC na ang nagmulta, ibig sabihin, may napapatunayan, 'di ba, na mayroong ginawang paglabag or mayroong irregulasyon, 'di ba? Itong solar para sa bayan ni Lipiste, ni Liviste. Alright, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video.